The Pod Network Entertainment. Pero yun nga, di ba? Hindi, pag sinasabi mo kasing ang hirap maging lalaki, sinashutdown ka agad. Tapos pag sinasabi mo, tapos proud ka na, oh, eto, mabuti akong anak. Di ba? Doon ako sa edad ngayon na yung mga ka-age ko, may mga anak, oh, mabuti akong tatay. Tapos sasabihin ka, ano gusto mo, medal? Oo. Sabihin nyo kaya, oo. Gusto ko gold. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Mga intellectual wall, thoughts lang. And ito, ang thing ko kasi ngayon, kung napansin nyo sa past episodes ko, ay yung paano ba maging lalaki sa mundo ngayon. Nakakalito, di ba? Kailangan tigasin ka, pero kailangan may feelings ka. And ang napansin ko, lagi tayong minamak yung mga lalaki. And uunahan ko na yung mga nagka-cancel kasi intellectual wall ako eh. Alam ko na kung paano gumagana yung internet eh. Agad, sasabihin ng mga tao, so mahirap maging lalaki. So ibig sabihin, madali maging babae. So ibig sabihin, madaling maging LGBT. Hindi. Ang tawag dyan, whataboutism. Boom! Ina, alam ko yun. I-google nyo yan. Nabasa ko yan eh. Whataboutism. Yung parang naglalabas ka ng isang issue tapos sinasabi niya, what about? Diba? Diba? Susuporta ka sa Palestine tapos sabihin ng mga tao sa'yo, what about yung mga tao dito? Hindi mo sinusuportahan? Whataboutism. So, mali yun. So, mali kayo. So, ang sinasabi ko lang, minamak kasi. Ito, magsimula ulit saya sa isang kwento. Diba? Parang yun yung format ng mga podcast ko yun. Ang galing. Anecdote muna. Parang stand-up din. Ito yung kwento. May isa kasing lalaki naman nagsabi, na-hurt ako sa message na to. Tapos yung reaction ng mga tao, parang, na-hurt ka? Ano ba? Ito lang pala eh. Hindi ganyan. Hindi ito yung ibig sabihin niya. Parang ang bilis kang tapalan, i-shut up, na bawal kang ma-hurt. Alam mo yun? Pero pagka babae nagsabi nun, na-hurt ako dito, parang normal lang. Okay, gets. Anong nangyari? Na-hurt ka? Oh, diba? May curiosity tayo. Sabi nga ni Victor Hugo, sa Les Miserables, hindi, joke lang. French kasi yun eh, gets nyo? Sabi niya parang, tungkol kay Jean Valjean ata to eh, parang, may paki yung mga tao sa misery ng babae, may paki yung mga tao sa misery ng bata, pero walang pakialam yung mundo sa misery ng lalaki. Yun sinabi niya like thousands of years. Tama ba? Thousands o hundreds? Hindi ko alam eh. Basta dati pa yun. Victor Hugo pa yun. Wala pang wala pang electricity nun. Wala pang colored television. Ganun na. And then may lumabas na episode na joke si Chris Rock. Na boom! Alam mo yun? Parang you realize a very cold truth. Hindi to verbatim. Sorry kung binubutcher ko yung joke ni Chris Rock. Cold truth when you become a man. Parang only ulit natin. Sabi ni Chris Rock, only women, children, and dogs are loved unconditionally. Men are only loved on the condition that you provide something. Parang ganun. Diba? Parang ganun yung lalaki na dapat may pinoprovide ka kung di man pera, katulad ng last episode ko. Kailangan may pinoprovide kang social value, may pinoprovide kang, diba? Something. Pero yung aso kahit tumae sa gitna, mahal mo pa rin. Pag lalaki tumae sa gitna, kahit sino naman tumae sa... Pero yun yung point eh. Na hindi siya... And again, medyo tricky itong topic na to dahil may gender roles na... Kami sa bahay, si Chi yung nagpapalit ng light bulb. Alam mo yun? Medyo fluid yung gender namin eh. Pero sa bahay, ako yung naglalaba. Siya yung naglalaba. Pero ako naman yung nagugas ng pinggan. Alam mo yun? Ako yung naglilinis ng kubeta. Siya naman yung nagmamap at Pero yung mga panlalaki, ginagawa niya rin eh. Umorder ako ng electric pan. Pag uwi ko, naka-assemble na. Alam mo yun, di ba quote-unquote trabaho ng lalaki mag-assemble at maging handyman. Pero mas handyman pa siya sa akin. Siya naglalagay ng paa ng cabinet. Alam mo yun, so yung gender roles, may pagka-fluid din. Siyempre sa society ngayon, equal na yung pay. Alam mo yun, equal na yung... And ina-avoid kong maggantong podcast kasi ang daming pumupunta sa other side of the spectrum na nagpapaka-Andrew Tate eh. Or dapat talaga mayaman ka kasi kung wala ka, yun lang naman gusto nila eh, pera. Hindi ito yung point.
dun tayo sa, yun lang pagka may feelings ka, pagtatawanan ka, or pagka, ako guilty ako dito kasi pag may domestic abuse, syempre no yan. Hindi dapat, alam mo yun. Pero may kaibigan ako, winanto siya ng girlfriend niya, or girlfriend ba, asawa niya nun. Basta winanto siya winanto siya ng boxing. Putya, tawan-tawa ako sa kwento. May ganun pa, alam mo yun. So, parte rin ako ng, ng dual, anong tawag doon? Double standards. Na yun talaga yung hirap ng pagiging lalaki na minamak ka talaga Na parang pag sinaktan ka, babae ka, tangina, bugbugin natin yan. Pero pag lalaki ka, sinaktan ka, natatawa ako. Bakit ganun, di ba? Pero hindi naman lahat nakakatawa kasi yung iba masakit na. Natawa lang talaga ako. May ganun di ba? Tapos, ang worst dyan, na nababasa ko, minamak yung mga lalaki sa Kaya yun yung naisip kong title ng podcast May notes nga ako dito Ito yung medal mo. Men, here's your medal. Kasi minamak tayo na parang pag makakita sila sa, alam mo yun, perpetually naman may gender battles di ba? Hindi lang sa lalaki, babae, pati sa lahat ng genders, may gender battles. So normal naman yun. Pero ang sinasabi ko lang, ang hirap makahanap ng compassion bilang lalaki, di ba? Ang hirap na parang, yun nga, sabi mo na-hurt ka, parang, ha? Na-hurt daw si na-hurt siya Parang may ganun. Kaya may campaign nung pandemic yung It's Okay to Cry Kaming mga komedyante. Kasi stigmatized siya Kaya yung mental health, nalulubog ka ngayon sa mental health kasi hindi mo malabas, hindi ka makaiyak. Hindi ka sabi sa barkada mo na hurt ka kasi pagtatawanan ka. So can lead to like self-harm or worse, di ba? So yun yung sinasabi ko na mahirap maging lalaki. Ito, may notes nga ako pag naging ka, lalaki, sabihin mo vulnerable ka, sabihin mo hurt ka, or basta ang hirap lang na pag sabihin mo, na-hurt din ako sa hate comments. Bakit ka nagagay? Bakit? Wala nakikinig sa'yo agad. Walang ready to... Pag bata umiiyak, makikinig ka Anong meron? Di ba? Or babae, parang hala. Pero pag lalaki umiiyak, parang, tanginan to? Tanginan to? Sino kasi John Lloyd? Di ba may ganun So mahirap talaga. And ang worst nga dun, ito yung parang myth ng minamak ka. Parang may nakikita ko sa Instagram na may tatay, tapos nilalaro yung bata. Lahat, ang daming positive. Tapos merong mga nagko-comment na, wow, pag ginawa niya ng babae, normal lang. Pag lalaki, wow, he's a great dad. Totoo naman yun. Diba? Ang daming mga gender, ayaw maging ganun na parang, hirap maging lalaki, buti pa babae, madali, kasi maghahanap ka lang. Hindi Parang lahat may, ayun yung point, diba? Kami rin. Me too. Ay, mali. Putang ina. Hindi, pero parang, guess nyo? Na parang, pag nahihirapan ka rin, may mga, do you want a medal for that? Do you want a medal? Pag vulnerable ka, ang hirap maging tatay. Ako mismo sa experience ko, magpo-40 na ako. Masakit na tumpukin ng inan to. Kinausap ko nung, pinag-usapan ko nung podcast dati. Parang arthritis nga. Kasi hindi umaalis So arthritis, so parang sinusubukan mo mag-track ng calories. Bawat subo mo, tatrack ka ng calories. Mag-workout ka thrice a day. And sinusubukan ko na ngayon, yung meditation, para hindi mainit yung ulo ko. May ganun ka, kailangan everyday mong ginagawa para, alam mo yun, steady ka, and then at the same time, watch your diet, watch your finances. Diba? Meron kang goal sa sarili mo, by 40, ganun. By 40, dapat kasya pa rin yung suit ko nito. Dapat level-headed ako, alam mo yun. Dapat ito yung kinikita ko, dapat may ipon na akong ganito, and dapat may time pa rin ako with friends. And syempre, dapat andiyan ka for the girlfriend, but at the same time, kuya ka rin, and then anak ka rin. Ang dami mo iniisip bilang lalaki. Tapos pag nagreklamo ka ng ganun sa Instagram, and then may magsasabi sa'yo, do you want your medal? Ang gusto ko sabihin, oo. Gusto ko ng Pokemon. Gusto ko ng medal. So pinagsabi sa inyo, okay, mabuti kang lalaki. Do you want a medal? Sabihin nyo, yes. So itong episode na to, ito yung mga medal nyo. I-claim nyo yung medal. Ito yung medal nyo. Kasi diba, hindi siya madali So parang dapat, hindi siya minamak. So itong episode na to, kung ikaw ay lalaki na nagtatrabaho ka, tapos parang inaaway ka lagi, syempre kasalanan mo rin yun, no? For that, puntahan mo yung episode ko naman na paano ba mga lalaki ngayon? Paano ba maging lalaki ngayon? Pakinggan nyo yun.
Pero, alam mo yun, sasabihin, mahirap. Gusto mo ba ng medal for yung sinasabi sa social media, for doing the bare minimum? Yan lang ang standards ng babae. Ito lang gusto ng standards ng babae. Ito lang yung standards ng workers mo. Kunyari, boss ka ng lalaki, and then binabastos ka lang. Diba? Mahirap. So, ito yung medal mo. Diba? Itong episode na to, parang kailangan mong, sana may ino-endorse akong pagkain ngayon, no? Parang swak yun, no? You deserve a cake. Tapos bibigyan ng cake. So, kung merong gusto mag-sponsor dyan, kahit ex-deal, contact nyo lang ako sa Instagram, @Victor Anastasio. May mapapadala sa akin ng ice cream dapat, pero hindi pa siya nagre-reply. Diba? Ayun lang. Let's support small businesses. Para may pakain na naman din ako dito kay Jeff tsaka Jasper pag dumating sila dito. Kasi pag Cool Pals, busog na busog sila eh. Pag ako, wala. Sila pa ako pa kumukuha ng pagkain sa kanila. So, kung may gusto mag-ex-deal dyan, message nyo naman ako para ma-shoutout ko kayo. Pero yun nga, diba? Hindi, pag sinasabi mo kasing ang hirap maging lalaki, sinashutdown ka agad. Tapos pag sinasabi mo, tapos proud ka na, eto, mabuti akong anak. Diba? Doon ako sa edad ngayon eh, na yung mga ka-age ko, may mga anak, mabuti akong tatay, tapos sasabihin ka, ano gusto mo, medal? Oo. Sabihin nyo kaya, oo. Gusto ko gold. Mula ngayon, pag sinabi sa'yo, okay, mabuti kang tao, ano gusto mo, medal? Oo. Kailan mo papadala? Ganun. Call out mo. Diba? Ano pa ba yung mga nasa notes ko? Yun lang. And gusto nyo ng support group. Di makinig kayo ng ibang podcast. Maraming mga motivational podcast yan, di ako. Pero kung gusto nyo maipag-complain, meron akong Telegram group, ang Intellectual Walls Telegram group. Yung link para join ay nasa description ng episode na to. So yun lang gusto ko sabihin, na parang sana naman hindi tayo mabilis mag-shutdown. Kasi yun yung parang moment sa akin eh. Parang na-hurt ako dito. And then parang isa-shutdown agad na, ba't ba na-hurt? Ano ba sinabi niya? Lato. Ano ba yan? Masyado kang sensitive. Masyado kang, na-hurt daw siya oh. Parang, ano mangyayari doon? Magiging Hitler yun. Hindi ko alam. Pero alam mo yun, doon nabubuo yung pagkakupal eh. Pagka na ano mo yung feelings mo, na feeling mo nalugi ka, or feeling mo, kasi katulad ng sinabi ko sa past episode, pag lalaki ka, meron ka talagang, may ganun eh. Parang sinusukat mo yung sarili mo versus the world. Sinusukat mo yung sarili mo versus the world. Mabuti ka bang, naging ganun tuloy algorithm ko, di ba? Na parang, ano bang gusto mo ma-achieve? Gusto ko maging mabuting husband, gusto ko maging mabuting boss, gusto ko mabuting, parang in relation to other people, yung ano. Tapos pag ikaw na yung gusto ko ng mag-hobbies. Inang yan. Ang dami nagugutom, ang dami namamatay. Bumibili ka ng gitara. Ang dami mo, ba't hindi mo alagaan yung magulang mo? Ba't bumibili kang gitara? Diba? Ang bilis mong ganun. Again, hindi lang to sa lalaki. Universal yung ganun. Pero, tayo sinashutdown agad. Kaya, yung mga bashers na yan sa comment section, hindi ba nakikinig ng podcast yung mga yun eh. Nanonood lang yung mga TikTok yung mga yun or ano eh. Kayo, mga nakikinig ng podcast, Intellectual Wall. So, nagigets nyo. And, sana follow nyo lang ako sa Instagram dahil meron akong podcast episode dati at the start of 2024. 2 objetivos estrellas, 2 star objectives. Meron na akong star objective for 2025. 1,000 plus theater naman. Diba? Itong 2024, 2 theater. Yung isa 850, yung isa 700. 720 ata, Music Museum. So yung theater next year, sana naman mga 1113. Nag-aanap pa ako may in-email na ako, hindi pala nagre-reply. Siguro mini-measure up niya rin ako. Katulad ng past episode. Pero 1,000 plus theater. And then all throughout the year, open mic. Bar show ba ako? Hindi ko alam. Di ba? Basta gusto ko may 1 hour special ako na 80% new. Kasi may mga joke ako na pwede ko nang itapon pero ayoko pa.
nag-enjoy pa kayo perform. So sana 80%, 75% new na theater show next year. Sana supportahan nyo ako doon at sana manood kayo doon. May mga nasasabi sa TikTok na parang, alam mo, hindi ka naman nakakatawa, joke na to. Kaya yung hashtag ko, alam mo, ito, isa pa to eh. Yung hashtag ko sa mga Instagram reels ko, TikTok, Facebook, stand-up comedian. Hindi stand-up comedy. So pag nagsasabi ako ng something doon na walang joke, hindi nyo pwedeng sabihin na, asan yung joke? Stand-up comedian ako. Hindi ko naman sinasabi na stand-up comedy ako ngayon eh. Sabi ko lang, stand-up comedian ako at ito yung gusto ko sabihin. Parte yun ng pagbuo ng joke, yung pag-iisip. Tanga kasi yung mga iba nagko-comment eh. So yun ang defense ko. Yun na yun, joke na yun, hindi pa. Para ka nanood ng trailer, tapos ano na yung kwento? Hindi naman nagbabayad ng ticket. Nababanggit ko sa podcast, siguro pangatlo o pang-apat na to. Si Ramit Sethi ng I Will Teach You to Be Rich. Sabi niya may mga pathologically cheap customers talaga and alam ng mga entrepreneur yan. Yung mga pag nagbenta ka ng libro na $5, dami reklamo. Pero pag nagbenta siya ng, sabi nating online course na $1,000, walang reklamo. Bayad, send me the link. Ganun yung experience ko sa mga nanonood live. Good times lang eh. Diba, last time sa Music Museum, nagkaroon ng medyo seating problem kasi walang reserved seating. So minsan may mga butal na upuan kasi kailangan ng usher na late yung iba. Pero walang nakipag-away kahit nagbayad sila 800 kasi there for the comedy sila. Willing sila magbayad ng 800. There to have fun. Versus yung mga wala namang binabayad online na reklamo, minumura ako. Tinatawag kong fucking idiot. Alam mo yun? Wala namang binabayad. Wala namang ino-contribute. So, yun. Yun ang ating topic. Again, hindi madali. Lalo na habang tumatanda ka, ang dami mong ginajuggle. And yung millennials nga raw ngayon, mas mabuti na silang tatay because they spend way more time with their children. So natututo rin naman yung mga lalaki ngayon di ba? Nagiging woke na rin tayo, nagiging equality na rin tayo. Pero minsan, ika nga ni Gary B, the warrior is a child. Alam mo yun, pagka nahirapan ka, bigla kang siya shutdown. Sana wag ganun. So itong episode na to yung medal mo kung ikaw ay getting by as a guy. Kasi yung puro success eh. Putang na, success. Sasabihin sa hindi ka naman sikat. Yun yung measure ng Hindi ka lumalabas sa TV, hindi ka sikat, hindi ka kilala, hindi kita kilala. Alam mo yun? Pero kung masaya ka sa ginagawa mo, nahihirapan ka pero masaya ka, ito yung episode na to yung medal mo. Ito yung medal ko rin na parang, okay naman. Kahit may rayuma ako ngayon, relatively healthy naman ako. Kahit hindi ako, alam mo yun, mainstream. Putya, sobrang thankful ko pa rin na meron akong podcast at meron akong, di ba, nanonood sa shows ko at manonood ng Comedy Manila. Absolute Mega Best of Comedy Manila, October 12. Dahil sa dami ng inipon kong podcast, hindi ko alam kung lalabas to ng, aabot to ng October 12 o October 2026 na ba to. Pero kung lalabas to, basta manood kayo ng Absolute Mega Best. Kung hindi man, maraming shows ng Comedy Manila. Supportahan nyo lahat. comedymanila.ph/show. Supportahan nyo lahat ng podcasts ng komedyante. Supportahan natin ng podcasting, TPN. And maraming salamat sa lahat ng nakinig. At sa mga nahihirapan ngayon, ito yung episode na to yung medal nyo at makinig kayo ng podcast na mas maganda. Ano ba pwede natin i-suggest na motivational podcast ng TPN? Yung mga lalaki, meron mo ganun? Panlalaki? Wala, no? Karamihan talaga ng motivation. Tingnan nyo, yun yung point ko eh. Karamihan ng motivational podcast, babae, di ba? Si Bianca magsasabi siya ng, this is what you do when you're overwhelmed. Tangina, kung lalaki ka sabihin mo, this is what you do when you're overwhelmed, you do yoga. Tangina mo, may makikinig ba nun? Wala eh. Pero bakit ganun? Di ba dapat mayroon din ganun eh. Pero ang hirap pag lalaki, dapat macho yung motivation mo, di ba? Ako na yun. Putya, mag-yoga tayo. Next session, maglalabas ako dito ng yoga mat. Mag-yoga tayo. Putya, downward dog. Chakra. Pero di ba, ang hirap maghanap ng support pag lalaki ka kasi pagtatawanan ka eh. Pero sana hindi. Alam mo yun, sana yung Intellectual Walls Telegram group mas supportive. Pero hindi masyado Alam mo yun, kailangan mo ng balance pa rin kasi iffy ka pa rin pag lalaki ka eh. Kung masyado feelings, tayo naman feelings.
Again, pakinggan nyo yung podcast episode ko na paano ba maging lalaki ngayon. May rin-recommend ako daw na libro na maganda yung balanse. Maganda yung balanse niya na sabi niya, mag-share ka ng feelings sa partner mo, pero wag masyado. Diba? Wag mo isuppress, pero wag masyado. Lalaki pa rin. So, diba? May balance eh. Ayun, motivational podcast na panlalaki. Puro pera eh, no? Puro pera. Puro pera and ayun, pakinggan niyo si Bianca, okay siya. Yung paano ba yan? Pinakinggan ko yung solo niya kasi pinakausap ko si Phil Dicini na Spotify. Sabi niya, siya yung nag-suggest na mag-solo podcast ako. Or na-continue ko kasi sabi ko, dati ginawa ko na to sa Sabayan, wala masyado nakinig. Sabi niya, ilaban mo, na ulit-ulitin mo. Tapos nag-sample siya na, yun nga yung naalala ko, si Bianca raw nag-solo episodes din. So nung pinakinggan ko, motivational nga. Alam mo yun? May pilates, gano'n. Ang hirap makarelate bilang lalaki kasi ang hirap maghanap eh. Pero yun, pakinggan nyo yung... and kung gusto nyo malaman kung anong libro yung recommend ko na magandang balanse ng pagiging lalaki and the feelings, pero hindi so much. Pero hindi ka Andrew Tate. Pero alam mo yun, pumunta kayo sa Intellectual Walls Telegram group. Maraming salamat sa pakikinig sa Intellectual Wall. Sana na-enjoy nyo yung episode na to. Kung hindi, edi makinig lang kayo na next episode. Please share this sa social media nyo. Share this with your other guy friends. Men need men. Men need men. Diba? Men need men. Men need men. Men need men. Men need men. Kasi, iba nga eh. Tayo lang nakakaintindi. Basahin nyo lang yung libro. Maraming salamat. Hanggang sa susunod ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.